Ang Vigan Cathedral, canonically known as the Metropolitan Cathedral of the Conversion of St. Paul the Apostle, ay isang Catholic cathedral sa Vigan, Ilocos Sur, Philippines. Ito ay naglalaman ng Archdiocese of Nueva Segovia Cathedral. Ito ay bahagi ng deklarasyon ng UNESCO World Heritage Site para sa historic town of Vigan noong 1999. Ang St. Paul's Cathedral ay kilala rin bilang Metropolitan Cathedral. Ito ay itinuturing na isang pangunahing relihiyosong palatandaan hindi lamang ng Hilagang Luzon kundi pati na rin ng bansa. Dapat isama ng mga bisita ang pagbisita sa katedral kapag nasa Vigan dahil ito ay naging sentro ng debosyon ng Romano Katoliko sa loob ng maraming siglo.
simbahan na nakatayo ngayon ay natapos noong 1800. Ang orihinal na istruktura ay itinayo noong 1574 sa utos ng Espanyol na tagapagtatag ng Vigan, si Juan de Salcedo. Isa lang itong kapilya noon, gawa sa kahoy at pawid. Noong 1641, ang kapilya ay pinalitan ng isang simbahan. Nang ilipat ang upuan ng Nueva Segovia Diocese sa Villa Fernandina de Vigan mula sa Lalo ng Cagayan noong 1758, ang simbahan ay itinaas sa katayuan ng isang katedral at naging sentro ng pananampalatayang Katoliko sa Hilaga. Ang isa pang istruktura ay iniutos ng nooy Gobernador Jose de Basco na itayo upang palitan ang umiiral na simbahan noong 1786. Kasama ng mga Augustinians, ang pundasyon ng bagong simbahan ay inilatag noong simula ng 1790. Sa pangkalahatan, ang katedral ay sumusunod sa isang Baroque architectural design na binago ng mga Ilocano upang palakasin ang istruktura laban sa lindol. Ito ay kilala na ngayon bilang Lindol Baroque. Ang pagtitiwala sa pagiging epektibo ng estilo ay ang katotohanan na ang orihinal na panloob ng mga dingding ng istruktura ay nanatiling kumpleto. Ang iba pang mga impluensya ay maaaring maobserbahan mula sa arkitektura ng St. Paul Cathedral, na ng Neo-Gothic, Pseudo-Romanesque at Chinese craftsmanship. Nakaharap sa katedral, ang mga bisita ay binabati ng estatwa ni St. Paul sa itaas ng pangunahing pagbubukas. Mayroon ding mga ukit ng faux aso o leon na aso sa labas ng mga pintuan. Sa alcove ay mga eksena ng pagbabagong loob ni St. Paul. Bagaman maaaring makita ng ilang tao na ang harapan ay hindi kasing kahanga-hanga ng ibang mga simbahan, ang loob ng katedral ay isang bagay na dapat handgan. Ang pagkakaroon ng isang pilak na panel na pangunahing altar, 3 nave, 12 menor de edad na altar at brass communion handrail na ginawa sa China ay nagbibigay sa loob ng simbahan ng isang pakiramdam ng kadakilaan. Ang lugar para sa coro ay matatagpuan sa loft, na ginagamit ang mga acoustics ng malaking simbahan. Nakapalibot sa St. Paul Cathedral ang iba pang mga makasaysayang gusali ng lungsod. Nariyan ang Episcopal Palace o ang tirahan ng obispo, ang Diocesan Seminary at ang Vigan Municipal Hall. Nasa tabi din ito ng dalawang plaza, ang isa ay ipinangalan sa tagapagtatag ng Vigan, ang Plaza Salcedo, at ang isa pa ay ipinangalan sa isang revolusyonaryong bayani, ang Plaza Burgos. Ipinapakita nito kung gaano kasentro ang papel ng katedral hindi lamang sa relihiyosong buhay ng mga tao, kundi pati na rin sa aspetong panlipunan, pang-ekonomiya, pang-edukasyon at pampolitika. Pinasok namin, sir. Ito. Wala. Anak. Hello po. Ay, kabayo. Ay, kabayo. Ano ba yan? Pisti. Bawa nila. Lalo na yung bagnet. Ang bango.
Hindi na. Ha? Dito luma na ano. Ano na rin ngayon ano? Ano po ito? Isa rin sa mga pinapasya. Ay oo, pinuntahan namin yung mansion nila. Sige. Yeah. Aray ko. Chere, mama. Doon ka na. Nakapit kayo sa akin eh. May- Scroll sa. Ay, ito na, Baghdad oh. Sa kanila. Yun lang talaga kuya yung part na yun na pwede magpa-picture. Ano? Yun lang talaga yung part na pwede magpa-picture. Oh. Ah! My God. Ang dami pa ng ano ng hotel una, ano? Ang dami pa na ng hotel nila dito. Pagkabilaan. One way lang.